Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay nagawang makarating ng dalawang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ang pintuan ng nakatagong kayamanan sa loob ng Imperial Tomb ng Imperial Palace. Nang makapasok ang dalawa ay may napansin naman ang isa dito, dahil mayroong malakas na apoy sa gitna ng katubigan, ngunit kung titignan ng malapitan, ay isa itong malaking bato na nagliliyab sa gitna ng tubig, at ito ang dahilan kung bakit matindi ang init na nararamdaman niya nang patungo sila sa lugar na ito. Nang bigla naman na may nagsalita at nagsabi na kung anong lakas ng loob ng mga ito na manghimasok sa kanyang lugar, sa isip naman ng isang master na kung ano naman kaya itong malahalimaw na boses na kanilang naririnig at saan naman kaya ito nanggagaling, bukod pa doon ay hindi nito magawa na mapakiramdaman ang presensya nito dahil sa kakaibang enerhiya na nanggagaling sa apoy na ito. Nang nagsalita naman at nagtanong ang Bloodblade Master na kung siya ba ay ang Last Guardian. Sa isip naman ng Last Guardian na ang boses na iyon ay sigurado siya na boses ng isang babae. Kaya naman ay sabi nito na napaka-aruganti ng babaeng ito. At mukhang hindi nito alam ang salitang takot, kaya naman ay tinanong niya ito na kung nais ba nitong nakawin ang kayamanan ng Imperial Palace. Sinagot naman siya ng Bloodblade Master na kung gaano ba katagal nito na nais na makipag-usap habang nagtatago. At mukhang ang Last Guardian ay natatakot sa kanya. O hindi naman kaya, ay nagtatago ito dahil sa hindi nitong magandang itsura. Napapatanong naman ang Master na kasama niya na kung ganito ba ang paraan ng mga babae sa pakikipag-away, ngunit sa tingin niya na ang ganitong simpleng pamamaraan ay hindi gagana. Nang bigla naman siyang nagulat dahil sa guma na nga ito at nagawang may palabas ang nagtatagong guardian ng nakatagong kayamanan ng Imperial Palace, ngunit napatanong naman siya dahil sa papaanong nagagawa nitong matagalan ang ganito kalakas na apoy. Ngunit nagulat naman siya nang makita niya ang Last Guardian, dahil sa siya mismo ang apoy, at mukhang ang isang ito ay hindi isang tao. Sabi naman ng Bloodblade Master na ang akala niya ay isa lamang itong guardian, ngunit mukhang kinuha mismo nito ang kayamanan, ngunit hindi naman ito sinagot ang sinabi ng Master at unti-unting nawawala ang apoy na nakapalibot sa kanyang katawan habang papalapit sa kanila, matapos ay agad nitong kinuha ang isang nagbabagang tela, at isinuot sa kanyang katawan. Sa isip naman ng isang Master na ang isang ito ay nasa edad ng 20 lamang, ngunit ang ganda nito ay talagang labis na nakakaakit, nang bigla naman na tumawa ito ng malakas at napasabi na ang akala nito ay isa itong pambihirang babae ngunit mukhang nagkamali siya dahil wala namang kahit na anong espesyal sa kanya. Sa isip naman ng Bloodblade Master na mukhang tinatawag siya nitong hindi maganda, kaya naman ay sinabihan niya ang guardian na masyado itong aruganti para lamang sa isang hamak na tagabantay. Sa narinig naman nito ay nagalit ang Last Guardian at sinabi na matagal na panahon na niyang pinuprotektahan ang kayamanan bilang pangako niya sa Great Ming Empire's founding emperor, at hindi siya kagaya nila na magnanakaw na maaring husgahan lamang. Sa narinig naman na ito ng isang master ay bigla siyang nagulat dahil ang panahon na iyon ay halos 200 taon na ang nakalilipas. Dahil dito ay napatanong ang Bloodblade Master na kung ang gusto ba nitong sabihin ay halos 200 taon na siyang nabubuhay, ay ibig sabihin ay ang Kirin Blood ay bibigyan ka ng walang hanggang buhay. Sinabi naman dito ng Last Guardian na ang mga mata nito ay punong-puno ng pagkagaaman, at nagpalabas ito ng malakas na apoy sa kanyang kamay, matapos ay sinabi nito na siya si Ranyong, ang First Supreme, ay buburahin silang mga magnanakaw gaya ng kung ano ang sinumpaan niya sa founding emperor ng Great Ming Empire. Dagdag pa nito na hindi na nila magagawang makaalis pa sa lugar na ito, dahil papaslangan niya silang dalawa, matapos ay nagbigay ito ng malakas na atake sa dalawa, sabi naman ng isang master na siya na ang baalang sumangga dito. Ngunit nang matagumpay naman niyang matapatan ang atakeng ito ng Last Guardian, ay bigla naman siyang nagulat dahil sa ang kanyang sandata ay bigla na lang na nagliyab. Kaya naman ay agad niyang itinapon ito, ngunit nagtataka naman siya dahil sa ang apoy ay kumapit na sa kanyang braso. Kaya naman sa tinding sakit na nararanasan nito dahil sa unti-unting tinutunaw ng apoy ang braso nito ay hindi niya mapigil ang mapasigaw. Sabi naman dito ng Last Guardian na kung sa tingin ba nito ay madali lamang niyang maiiwasan ito, ang kanyang apoy ay kayang ihatid siya sa kailaliman ng impyerno, nang bigla naman na mabilis na nagtungo ang Bloodblade sa likudan nito,
at nagbigay dito ng isang kritikal na pag-atake. Sa nangyari ay napalayo naman ito sa kanya, sabi naman dito ng Bloodblade Master na ang akala niya ay nahiwa na nito ang kanyang lalamunan, ngunit nagawa pa din na makaalis nito kahit nasa kaunting segundo na lamang. Napapangiti naman dito ang Last Guardian dahil sa ang babaeng ito ay nagtataglay ng angking bilis. Nais niya sanang sunugin ang dalawang ito ng buhay, ngunit ang nangyari ay siya pa ang nangailangan na umiwas sa kanilang pag-atake. Sinabihan naman siya ng Bloodblade Master na hindi na din masama ang kakayahan nito. Sinagot naman siya ng Last Guardian na nagawa nitong maiwasan ang kanyang ultimate attack, at halos 20 taon na din ang nakakalipas mula nang may makaharap siya na malakas na makakalaban. Inutusan naman nito ang kanyang kasama na kailangan na muna nitong ipaikot ang kanyang chi sa kanyang katawan upang magawang makapagpagaling at siya na ang bahala sa Last Guardian, na agad naman na sinang-ayunan nito. Sa isip naman niya na halos muntika na siyang mapaslang ng babaeng ito gamit lamang ang kanyang apoy, at hindi niya inaakala na may katulad pa ang Bloodblade Master sa pagiging halimaw na babae nito, at labis siyang nabigla sa nangyari, ngunit nang nag-umpisa na itong mag-meditate, ay bigla naman na nawasak ang sahig sa itaas na palapag sa mismong kinaroroonan nito. Nang papalapit na ang mga bato sa kanya ay napasabi na lang siya na hindi niya magagawa na maiwasan pa ito sa ganitong kalagayan niya, kaya naman ay wala na itong nagawa pa kung hindi ang saluhin ang lahat ng malalaking tipak ng bato na papabagsak sa kanya. Tinatawag naman siya ng Bloodblade Master at tinatanong kung buhay pa ba ito, ngunit bigla naman siyang nanas dito dahil sa nangyari sa kanya. Bigla naman na natigilan ang Last Guardian, at biglang may napansin sa itaas ng mga bumagsak na malalaking tipak ng bato, sabi nito na mukhang may ibang tao pa ang nakapasok sa kanyang lugar na pinuprotektahan. Ngunit nagulat naman siya dahil sa namumukaan niya ang damit nito, at ito ay nagmula sa embroidered uniform guard. Nagpapasalamat naman dito si Yu-Woon dahil sa hindi pa ito nahuli na maabutin sila. Sa isip naman ng Last Guardian na ang isang ito ay itinatago ang kanyang chi at sigurado siya na ang isang ito ay malakas at napakapanganib, bukod pa doon ay nakasuot lamang ito ng damit ng mga gwardya ngunit masasabi niya na mas malakas pa ito kumpara sa personal guard ng Emperor. Napasabi naman ng Bloodblade Master na ang akala niya ay kapag natalo na nito ang babaeng guardian ay matatapos na siya dito, ngunit ang sitwasyon ngayon ay mukhang hindi na magiging madali para sa kanya. Dagdag pa nito na kung nagmula ito sa itaas ay ang ibig sabihin lamang nito na ang mga Blade Master sa itaas ay napaslang na. Sa isip naman ng Last Guardian na ang lalaking ito ay mukhang kakampi ng Bloodblade Master, at ganun din naman ang nasa isip ng Bloodblade Master na ang lalaking ito ay kakampi din ng Last Guardian, at sa isip nilang parehas na magiging mapanganib kung aatake ito ng sabay kasama ng lalaking ito. Kaya naman ay mabilis na nagtungo ang mga ito sa ating bida at sinabi na kailangan na ito muna ang maunang mabura. Ngunit bigla naman silang nagtaka dahil sa parehas nilang susugudin ang inaakala ng isa't isa na kakampi nila. Ngunit sa ginawa ng dalawang babae ay agad naman na inilabas ni Yu-Woon ang kanyang White Dragon Blade at ang kanyang Heavenly Demon Sword. Sa nakita naman na White Blade ng Last Guardian ay nagtataka siya at nakakaramdam ng kakaibang enerhiya na nakabalot dito. Nang makita naman ng Bloodblade Master ang Black Sword ng ating bida, ay napapatanong naman siya na kung saan naman nito nakuha ang ganong espada. Mabilis naman na nagtama ang mga atake ng dalawa at sa ating bida. Sa nangyayari ay nahihirapan naman sa ating bida ang Last Guardian at napapasabi na nagagawa nitong mapawalang bisa ang mga apoy na kanyang ipinapang-atake dito, at hindi lamang iyon dahil sa alam din nito ang kahinaan ng kanyang atake. Sa isip naman ng Bloodblade Master na tuloy-tuloy nitong nagagamit ang dalawang sandata at ang dalawang magkaibang mga techniques at hindi niya maiwasan na mamangha dito, sabi naman ng Last Guardian habang kinakaharap nila ang ating bida, ay ang lalaking ito ay labis na mapanganib kaya naman ay kailangan na nitong gamitin ang lahat ng kanyang lakas na mayroon siya, kaya naman ay bigla itong nagbagong anyo bilang isang tao na may balat ng isang kirin. Matapos ay agad itong umatake ng malakas na apoy kay Yu-Woon, sa isip naman ng ating bida na ang babaeng ito ay nagawang mapainitan ang cold chi na mayroon ang kanyang White Dragon Blade, at ang ganitong klase ng init ay hindi maihahambing sa kung ano ang ginagamit niya kanina. Sabi naman dito ng Last Guardian na siya na nagtataglay ng cold chi.
ay subukan na sanggahin ang kanyang gagawin, kaya naman ay habang nakikipagsabayan ang ating bida ay may mga apoy naman na namumuo sa itaas nila. Mabilis naman na napansin ito ng ating bida, na maya-maya pa ay matagumpay naman na tumama kay Yuun ang atake ng Last Guardian at ito ay ang 12 Eternal Flame Technique. Sabi naman dito ng Blood Blade Master na ito na ang kanyang pagkakataon, at agad din naman na sinabayan ang malakas na apoy ng Last Guardian gamit ang kanyang Supreme Saber Divine Martial Arts, 5th Technique, Ultimate Delightful Murder Blade, at nang matapos na isinagawa ay sinabi nito sa ating bida na ito na ang kanyang katapusan. Sa nangyari ay nagkaroon naman ng malakas na pagsabog dahil sa dalawang malakas na teknik na matagumpay na tumama kay Yuun. Nang mabilis na nakaalis ang Blood Blade Master malapit sa pagsabog, ay napasabi ito na sa ngayon ay isa na lang itong abo at kahit hindi na niya ito suriin pa, ngunit bigla naman siyang napatanong na kung bakit nito inatake ang isang embroidered uniform guard. Sa isip naman ng Last Guardian na sa huli ay ang babae pa din ang kanyang makakalaban, nang bigla naman siyang tinanong ng Blood Blade Master na kung ang lalaki kanina ay kung hindi niya ba talaga kakampi. Sinagot naman niya ito na ang akala niya ay kasamahan niya ang isang iyon, kaya naman ay sa isip ng parehas na kung hindi nito kakampi ang lalaki, ay sino naman kaya ang taong nakasuot ng pang-embroidered uniform guard. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa isip naman ng Last Guardian na kung dapat ba ay tinanong niya muna ang pagkakakilanlan ng lalaking iyon bago niya paslangin. Ngunit wala na siyang magagawa dahil sa ngayon ay isa na lamang itong abo. Nang bigla naman itong nagtaka nang bigla siyang tinutukan ng Blood Master ng kanyang sandata. At sinabi na ngayon ay siya naman ang kanyang liligpitin. Sa nangyari ay nagalit naman ang Last Guardian sa pinapamalas nitong lakas ng loob at sinabi na may pag-asa lamang siyang manalo sa kanya kung sakaling dalawa sila ng lalaking iyon ang lalaban sa kanya. Kaya naman ay naghanda na ito ng mga bowl ang apoy sa kanyang itaas upang ipang-atake. Sabi naman ng Blood Blade Master na kung tingin ba nito nagagana ang ganitong klaseng pag-atake sa kanya ay nagkakamali siya. Sumagot naman siya dito na nagawa na niya ito ng ilang beses kaya naman ay alam niya nagagana ito. Ngunit bigla naman silang natigilan dahil sa bigla nilang naramdaman ang presensya ng ating bida, kaya naman ay napalingon sila sa kinaroroonan ng ating bida, at nagulat sila sa kanilang nakita dahil ito ay isang Black Frost. Kaya naman ay nagtataka ang Last Guardian sa nangyayari dahil sa ang buong lugar ay nababalot ng init dahil sa kanyang apoy. Ngunit bakit ang sahig sa lugar ng ating bida ay nagyayelo? Matapos na mawala ang makapal na alikabok at usok, ay muling lumitaw si Yuun. Nagulat naman dito ang Blood Blade Master dahil sa ang lalaking inatake nila ng sabay ay ngayon ay buhay na buhay pa. Napansin naman ng Last Guardian na ang katawan nito ay mukhang napinsala ng husto, at ang kanyang mga panangga ay nawasak na din at mayroong mga hiwa sa buong katawan, nang bigla naman na gumaling ang mga ito. Sa nakitang mabilis na paggaling ng mga sugat ni Yuun ay nagulat ang Last Guardian, at ang pagpapagaling nito ay labis na mabilis, ito ay mas mabilis pa kumpara ng sa kanya, at ito ay dahil sa pagkonsumo niya ng kiring blood. Matapos na magulat ng mga ito ay sinabi naman ng ating bida sa dalawa na hindi niya inaasahan ang dalawang tao na mula sa Imperial Palace Guardian at sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay aatakihin siya ng tuloy-tuloy. Ngunit hindi na mahalaga ito ngayon, dahil sa hindi na siya mag-isang makikipaglaban pa. Nagtaka naman dito ang Blood Blade Master sa sinasabing ito ni Yuun, sa isip nito na wala naman siyang nararamdamang ibang presensya na nasa malapit, at mukhang nagsisinungaling ito dahil sa hindi ito kampante na mananalo sa kanilang dalawa, at alam naman niya dahil sa papaanong paraan naman ito mananalo sa kanilang dalawa, nang bigla naman itong natigilan, dahil sa ginagawa ni Yuun. At ito ay ang Chi Sword Control. Nagulat naman dito ang Last Guardian at napapasabi na mukhang ang isang ito ay isang Mystic Realm, dagdag pa nito na namuhay na siya ng 200 taon, ngunit hindi pa siya nakakatagpo ng taong nakaabot na sa Mystic Realm, ngunit dagdag nito na kahit pa nakaabot na ito sa pagiging Mystic Realm ay alam naman niya na hindi nito magagawang makontrol ang lahat ng ito. Sa isip naman ng Blood Blade Master na walang dahilan upang tumayo lamang siya dito at kailangan na niyang mag-isip ng matalino sa oras na ito,
At kahit na ang Chi Blade Master ng kanilang Supreme Saber of Six Martial Arts sect na maalam pagdating sa energy arts, ay hindi nakakayanan ang pag-control sa higit pa sa 7 mga sandata gamit ang Chi Sword Control. Dagdag pa nito na kahit gaano pa ito kalakas ay mayroon din itong limitasyon pagdating sa kung hanggang saan lamang ang chi nito, at ang babaeng ito ay ang kanyang kalaban, ngunit para sa kanyang sariling kapakanan ay hinihiling nito na sana ay makatagal ito sa pagharap niya sa lalaking ito. Sinabihan naman ni Yuun ang nano machine na maghanda ito dahil sa ibubuhos nila ang kanilang buong puwersa dito, kaya naman ay ini-activate na nito ang kanyang augmented reality. Sabi ng nanomachine na na-activate na ang self-targeting system para sa 12 espada, matapos ay sinabi nito sa nanomachine na huwag siya nitong ididismaya, matapos ay iniatake na nito ang 12 mga espada sa dalawa. Sa nangyari ay agad naman na sinabayan ito ng Last Guardian gamit ang kanyang mga fireball na inihanda niya kanina pa, nang bigla naman na tumagos dito ang atake ng ating bida. Kaya naman ay nagulat sa nakita niyang ito ang Last Guardian dahil sa nagawa lamang na mahiwa nito ang kanyang apoy, kaya naman ay napapatanong na siya na kung nagagawa ba talaga nitong makontrol ang lahat ng mga espada. Nang bigla naman na may malakas na pagsabog ang naganap, matapos ay nagpalabas naman ito ng malakas na apoy, matapos ay sabi nito na kahit pa ganun ay ang kanyang flame pillars na gawa sa kanyang innate core energy ay hindi magagawang masira kahit pa ng isang enhanced energy. Sa nakita naman na ginawang ito ng Last Guardian ay napangiti na lang dito si Yuun, at inihinto ang paggalaw ng kanyang mga espada. Sa nangyari ay nagtataka naman ang Last Guardian na kung bakit nagsipaghintuan ang mga espada nito. Matapos ay sinabi ng nano machine na i-activate na nito ang 3 technique sa Heavenly Demon Sword Art, at 3 tech cues din sa 24 Demonic Sword Technique sa 6 na espada na kinokontrol gamit ang Chi Sword Control. Matapos ay unti-unti naman itong nasesire ang fire pillar na ginawa ng Last Guardian, kaya naman ay sa isip nito na kaya din pala nitong magawang gumamit ng mga sword technique gamit ang Chi Sword Control, at ang ganitong bagay ay napaka-imposible na mangyari. Ngunit sabi nito na hindi siya maaring panghinaan ng ganun lamang kadali. Kaya naman ay sinabayan nito ang mga atake ng ating bida na paparating sa kanya. Kaya naman ay sa ginawa nitong pagsabay sa mga atake ay nagsanhi ito ng malakas na pagsabog dahil sa pagtama ng kanilang mga teknik. Matapos ay agad naman itong napa-atras. Ngunit nagulat naman siya nang mabilis siyang sinundan ng iba pang atake ni Yuun, kaya naman ay gulat na gulat ito dahil sa maigsing oras lamang ay nagawa nitong may atake ulit ang mga espada na kinontrol nito. Sa kabilang banda naman, ay hirap na sinasalag at iniiwasan ng Bloodblade Master ang mga pag-atake na ginagawa ng mga espada ng ating bida sa kanya, at napapasabi na napaka-imposible na magamit nito ang mga sword technique habang ginagamit ang Chi Sword Control. Dagdag pa nito na ang pakiramdam niya ngayon ay para siyang nakikipaglaban sa 6 na expert martial artist ng sabay-sabay, at hindi niya magawang masangga ito. Ang bawat isa sa mga techniques ng mga ito ay mas kumpleto kumpara sa Supreme Saber Divine Martial Arts, at mukhang pamilyar sa kanya ang mga ito. Nang bigla naman siyang may naalala, ang lalaking nagawang mapahinto sila sa kanilang ginagawang pagpapalawak sa impluensya ng Supreme Saber of Six Martial Arts sect sa Jianghu noon. Dagdag pa nito na ang kanyang sword technique ay parehas sa matandang ito na inilantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang ang cult leader ng Heavenly Demonic Cult, ngunit ang teknik nito ay mas polido kumpara sa matandang iyon. At mukhang ang taong ito ay nagmula din sa Heavenly Demonic Cult. Ngunit narinig niya na may tanging isang tao lang mula dito ang may kakayahang magawa ang ganitong mga teknik sa oras na ito, ang mahabang buhok nito at malamlam na muka, ay siguradong sigurado siya, na ang itsura nito ay ang kagaya ng kung ano ang inilarawan sa kanila ng inutusan nilang mag-espiya sa Demonic Cult, dahil sa ang tanging responsable lamang sa pagsira ng kanilang mga plano dito ng madaming ulit, ay ang pinuno ng Heavenly Demonic Cult, Xian Yuun.